charges sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte natapos na. Sistematikong pagpatay sa ilalim ng war on drugs, tinawag na haka-haka ng depensa. Pero prosekusyon nanindigang sentralisado ang utos na pagpatay. Deliberasyon ng House Committee on Justice sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sisimulan na sa susunod na linggo. At affidavit ni Ramil Madriaga kabilang sa mga bagong ebidensya na iprepresenta sa impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. People's Champ at dating Senador Manny Pacquiao maghahain ng cyber libel case laban sa vlogger na si Francis Leo Marcos. At PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela at 2 iba pa na-promote sa ranggong Rear Admiral. Tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon at ang 3 count ng sinasabing crimes against humanity. Nagkaroon din ng rebuttal ang panig ng prosekusyon. Sinalag ng depensa ng dating presidente ang mga aligasyon hinggil sa umano'y common plan o sistematikong pagpatay sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang terminong high-value target na ginamit sa count 2 ng sakdal ay hindi isang code ng pagpatay. Anya, ito ay isa lamang operational classification na ginamit sa law enforcement para sa prioridad ng intelligence. The existence of a prioritization category within a law enforcement campaign does not establish a criminal plan. Final submission ng kampo ni FPRRD, tinawag nilang hearsay o sabi-sabi lamang ang ebidensya laban sa kanilang kliyente. Wala rin na nilang direktang nag-uugnay sa dating Pangulo sa mga personalidad na pinaparatangan ng pagpatay. And I will summarize these weaknesses once more for the record. Layered hearsay, conjecture, over-reliance on accomplice evidence with offers of virtual immunity at the ICC. Your Honours, I beg you to be guided by evidence, which must reach a minimal level of integrity. Be persuaded by your own innate sense of justice and by your own collected years of experience. But most importantly, be guided by coherent evidence and by common sense. I ask you, I beg you not to confirm any of the charges. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. Na-promote sa ranggong Rear Admiral sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela at 2 iba pa. Ang appointment ni Tariela at 2 iba pa sa mas mataas na ranggo ay pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod kay Tariela, kasama rin sa na-promote sa ranggong Rear Admiral sina Weniel Abarquez Ascuna at Oliver C. Tanseco. Inatasan na si Transportation Secretary Giovanni Lopez na bigyan ng kopya ng appointment ang 3 PCG officials. 7 araw mula nang matanggap ang appointment letter. Tiyag ni People's Champ at dating Senador Manny Pacquiao na magsasampa siya ng cyber libel complaint laban sa vlogger na si Norman Mangusin na kilala sa alias Francis Leo Marcos dahil sa umano'y paninirang puri nito at pag-insulto sa kanya at sa kanyang ina na si Mami Junisha. Ayon kay Pacquiao, nakahanda na ang kanyang abogado na ihain ang kaso matapos umanong maglabas ng pahayag si Mangusin na may utang siya rito at magbitiw ng masakit na salita laban sa kanyang pamilya. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na inilipat na si Mangusin sa Parañaque City Jail kung saan siya kasalukuyang naka-medical quarantine. Ang Makati Regional Trial Court Branch 147 ng Asset Preservation Order sa mga ari-arian ni KOJC founder Apollo Kibuloy habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng mga kaso laban sa kanya. Saklaw ng kautusan ang 12 bank accounts, 37 real properties at 25 sasakyan, kabilang ang 2 fire truck, fuel tanker at isang Cessna aircraft na nakarehistro sa pangalan ni Kibuloy at ng KOJC Executive Pastor. Secretary Banoy Lopez ang konstruksyon ng mga pasilidad para sa Davao Public Transport Modernization Project upang agad itong mapakinabangan ng mga commuters sa Davao City.
Sa isinagawang inspeksyon sa Kalinan Depot at Driving School, inatasan niya ang contractor na magsagawa ng 24/7 catch-up construction para mahabol ang naantalang trabaho at matiyak ang target na partial operation sa fourth quarter ng 2027. Naglabas ng abiso ngayon ang Philippine Embassy sa Israel kung saan pinapayuhan ang mga Pilipino doon na laging sumubaybay sa mga balita at abiso ng Israel Defense Forces Home Front Command para sa anumang pagbabago sa safety guidelines. Ito'y sa gitna pa rin ng bantang kaguluhan doon, kaya't pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging maingat at alerto sa mga susunod na araw. Payo ng Department of Migrant Workers, mahalagang tukuyin ang pinakamalapit na mamad o shelter at agad na pumasok doon sa oras na makatanggap ng urgent alert. Ligtas nang nakauwi ang operator at 5 crew member matapos mapaulat na nawawala ang mga ito habang sakay ng motor bangka na MBCA Licel sa Davao Oriental. Ayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, sa tulong ng Coast Guard Station Davao Oriental, nakabalik ng ligtas ang mga pasahero kahapon, February 27. Matapos makabalik sa mainland, agad itong dinala sa ospital para bigyan ng atensyong medikal. Sa kasalukuyan ay nasa maayos na kalagayan ang 6 na individual. Nasa bansang Japan ngayon ang ilang Cebu provincial officials para sa isang study visit. Layunin ng pagbisita ang pag-aaral ng Waste to Energy o WTE at Circular Economy Systems na maaaring gayahin ng Cebu bilang long-term solution sa problema sa basura ng lalawigan. Kasunod ito sa nangyaring trash slide sa Binaliw Landfill noong Enero 8 na ikinasawi ng 36 na tao. Ayon sa mga opisyal, hangad nila ang mas mabilis na mga barangay, mas mababang gasto sa landfill at sustainable na produksyon ng enerhiya. 4 na po ang naiulat na sugatan matapos na madiskaril ang isang tram sa Central Milan, February 27, araw ng Biyernes. Ang nasabing tram ay isa sa mga pinakabagong model sa Milan na nadiskaril at pagkatapos ay bumangga sa isang bintana ng isang shop. Batay sa mga report, sinasabing isa sa mga nasawi ay nabangga ng tram matapos itong madiskaril, habang ang isa naman ay pasahero. Agad namang rumisponde ang mga rescuer sa mga sugatang biktima habang patuloy ang isinasagawang investigasyon sa dahilan kung bakit nadiskaril ang tram. Papayagan na ng South Korea ang pag-export ng high-precision map data sa overseas servers na magbibigay daan para tuluyang gumana ng maayos ang Google Maps sa bansa matapos ang halos 2 dekadang paghihigpit. Ayon sa Ministry of Land, Infrastructure and Transport, inaprubahan ng hakbang sa kondisyon na mahigpit na susundin ang security requirements, kabilang ang pag-blur ng mga military at sensitibong pasilidad at paghihigpit sa eksaktong coordinates ng teritoryo ng South Korea. Na sa edad na 86 ang American singer-songwriter at pianist na si Neil Sedaka. Ang malungkot na balita ay kinumpirma mismo ng kanyang pamilya. Sa isang mensahe, sinabi ng mga ito na isang tunay na rock and roll legend si Sedaka na naging inspirasyon sa milyong-milyong mga tao at nagpapasalamat sila na naging bahagi sila ng buhay nito. Si Neil Sedaka ang nasa likod ng hit songs gaya ng Breaking Up is Hard to Do, Oh Carol, Calendar Girl, at Love Will Keep Us Alive. Operational lapses tinitingnang dahilan ng pagguho ng basura sa Rodriguez Rizal. Local government unit hindi inaalis ang posibilidad na may natitira pang natabunan sa landfill. Nagkakaroon kasi ng compacting activity, yung mga bulldozer, sinisiksik ba? Sinisiksik. Now, apparently, nasa isang lugar lamang yung 4 na bulldozers. 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, formal nang nirefer ng Kamara sa House Justice Committee. Ilang endorsers ng reklamo, sinabing hindi sila nasisindak sa Vice-Presidente. Armed Forces of the Philippines, walang namamataang konstruksyon ng China sa Baho de Masinloc. Missile ng China, pinaniniwala ang nasa loob ng warship at wala saan man sa Scarborough Shoal. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may kinakausap na umanong posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. We have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them said, no, I do not want.
Palasyo mariing pinabulaanan ang aligasyon na mastermind umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control projects anomaly. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script.